Naglabas na ng memo ang LTFRB para parusahan ang mga driver ng TNVS na hindi makatwira ng pagkakancel ng mga booking. Sunod-sunod na raw kasi ang reklamong natatanggap ng ahensya, pero may apela rin ang TNVS drivers. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ngayong holiday rush, hindi lang mga lansangan ng jump up, pati ang mga hirap mag-book na masasakyan TNVS, naiipon na rin. Ay mismo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sunod-sunod na mga reklamong natatanggap nila kaugnay ng cancelled bookings. Kaya para tuldukan yan, naglabas ng memorandum ang LTFRB para panagutin ang mga magka-cancel na TNVS driver. 5,000 piso ang multa sa first offense, 10,000 piso at 30 araw na pagkaka-impound ng sasakyan naman sa second offense. 15,000 pesos na ang multa at pagkansela ng prangkisa naman kung aabot sa ikatlo o higit pa. Paliwanag ng ahensya, pagmumultahin ng mga driver na mapapatunayang nagka-cancel dahil may kilang ang biyahe ng nag-book. Lagot din ang mga driver na hindi nagpapasakay sa mga PWD o senior citizen. Ayon kay LTFRB Chairperson Atty. Vigor Mendoza, matindi raw ang epekto ng biglang pagka-cancel ng mga TNVS dahil apektado ang oras na nag-book na pasahero. Nakasalalay din ang kaligtasan ng mga pasahero. Paano na lang daw ang mga may emergency tapos nag-cancel ang driver? Exempted naman sa multa ang mga TNVS na apektado ng kalamidad, nagkaproblema sa sasakyan o kung mapapatunayan ang pasahero ang may di kaaya-ayang asal. Para mabantayan ang mga cancellation, inatasan ng ahensya ang mga Transportation Network Company na magsumite ng buwanang report ng mga driver na nagka-cancel. Maaaring pagmultahin o suspindihin ang mga kumpanyang di susunod. Epektibo ang pagpaparusa sa mga nagka-cancel na tsuper. Oras na mailathala ito sa isang pahayagan. Apela naman ng ilang TNVS driver, hindi lang pasahero ang nahihirapan ngayong holiday season. Sa amin kasi mga driver, mahirap yung ganung sitwasyon lalo na pag sobrang traffic. Sobrang traffic po yan, sir. At saka sa oras, ang layo ng pick-up minsan eh. Wala pang pahayag sa ngayon ang mga TNVS companies sa utos ng ahensya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinisisi ng MMDA ang kawalang disiplina ng mga tsuper na nakakadagdag daw sa hebigat na traffic. Naglatag din sila ng mga solusyon para hindi na maulit ang kalbaryong usad ng mga sasakyan sa Marcos Highway. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ngayong magpapasko, wala nang pinipiling oras ang mabigat na traffic sa Metro Manila gaya na lang sa EDSA. Pero sa pagbabantay ng News 5 sa bahagi ng Bonnet Reliance, ilang beses pa rin kami nakakita ng mga sasakyang bigla-bigla na lamang lumilipat ng lane. Ang iba, sinasakop na nga pati ang bike lane. Idagdag pa ang mga motorsiklong panay ang singit sa mga sasakyan, mapabilis lang ang kanilang biyahe. Sabi ng MMDA, malaking epekto rin sa pagbigat ng traffic ang kawalan ng disiplina ng mga tsuper. Pag nagigit-gitan, kasi lalo yung mga nag-change ng lane, kahit na seconds lang yung delay, pag nag-accumulate yan, malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Siyempre, minsan, hindi pa magbibigayan. O tapos, hanggat sa minsan, aabot sa sasagian. Ang madalas do kasing kadikit nito ay mga aksidente naman sa kalsada. Sa kanilang datos nga noong Biyernes, December 5, umabot ng 43 ang mga naitalang aksidente mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi o sa loob lamang ng 4 na oras. Sa pag-aaral ng MMDA, oras na magkasagyan ng mga sasakyan at umabot ng kalahating oras itong nakahinto sa daan, nagdudulot kaagad yan ng 2 kilometrong pila ng traffic. Ang resulta niyan, dagdag na 1 oras din daw kaagad sa biyahe. Kanina, inilatag ng MMDA ang mga paraan para maiwasan ang nangyaring traffic carmageddon sa Marcos Highway. Kabilang dyan ang pagpapalit ng plastic barriers sa intersection ng Marcos Highway at Gil Fernando Avenue, pagdadagdag at pagpapahaba ng concrete barriers sa ilang U-turn slots at mas pinaraming traffic signages. Nakatakda ring isara ang ilang U-turn slots habang may bubuksan namang iba na mas strategic nila depende sa distansya. Ia-adjust din ang mga traffic light at pag-iisa ng oras ng truck ban sa mga sakop na LGU. Oras na mapirmahan din ng Memorandum of Agreement, inaasahan ng tutulong ang MMDA enforcer sa Marcos Highway na sakop ng Cainta at Antipolo sa Rizal.
Gayon din ang pagpapagamit ng ilang subdivision para madaanan ng mga sasakyan. Kasama rin daw dito ang pagsuspindi muna ng DPWH sa pagtitimbang ng mga truck sa Marcos Highway. Bukod sa mga ito, pinaka-target din daw ng MMDA at lokal na pamahalaan ng Antipolo ang pagtatayo ng underpass sa bahagi ng Masinag kung saan madalas naiipon ng mga sasakyan. Yan yung major intersection talaga na yung Pamarikina, kakaliwa dyan, at least yung mga ibang true and true lang, pwedeng dire-diretso na lalo yung pa-Kogyo or yung from Kogyo papunta sa west, papuntang Cubao. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.